Hi, good day mga kamos. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Honda Minerva Malabon mga kamos para i-review ang isa sa mga pinaka-underrated off-road motorcycle coming from Honda, which is the Honda CRF 150L. So alamin natin mga kamos kung ano-ano meron sa off-road motorcycle bike na ito ni Honda. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So this is it mga kamots, the all-new Honda CRF 150L, most underrated off-road motorcycle coming from Honda. First of all mga kamots, kung bibili kayo ng ganitong motor, make sure lang na gagamitin nyo talaga siya pang off-road. Kasi sa looks and appearance pa lang ng motor na to, nakadesign siya mga kamots sa mga off-road at adventure rides mga kamots, ulit sa mga bundok. Pero kung bibili nyo siya at gagamitin nyo sa city rides, I must admit na hindi siya babagay. Depende pa rin sa inyo mga kamots kung saan nyo siya talaga gagamitin. Pero as you can see mga kamots, ang design ng motor nito is hindi siya talaga pang city drive. Sa looks and appearance niya, meron tayo ditong glossy black. So ito pala nire-review natin mga kamots ay gloss black na kulay. Actually may dalawang kulay ito, yung CRF 150L. Isang puti. So, ito yung black na nire-review natin mga kamots. Yan yung merong available dito na kulay sa Honda Minerva Malabon. Napakaangas ng headlight niya mga kamots. And then, ito yung pinaka-headlight niya. Naka-bulb type pa siya mga kamots. So, pagdating sa turn signals niya, ayan, so bali nakahiwalay po yung turn signals niya. And then, naka-bulb type din po. Ang isa sa mga nagpaangas dito sa Honda CRF 150L mga kamots, yung itsura ng front suspension niya. Ayan, kung makikita nyo, yung front suspension niya naka-inverted na telescopic fork. And then, ang ganda pa ng kulay gold, no? Ayan, so premium, mukhang yayamanin. And then, pagdating sa front fender niya, ayan, so since pang off-road to talaga itong motor na to, ayan, so nakaangat yung fender niya, no? And then, mahaba yung fender niya. Pagdating naman sa side fairings niya, meron tayong aggressive na patulis dito, mga kamos na fairings. Ayan. So, color combination of red and black. So, nakalagay lang dito is CRF. Ayan, sa baba, nakalagay lang din CRF. And then, 150L. Ayan. So, ang ganda ng color combination niya, ng decals niya, no? Red tsaka black. Pagdating sa taillight niya, napakaliit lang. Meron tayo ditong taillight na ito, yung naka-bulb type din, of course. So, pero ang ganda ng ng pagkaka-texture niya. Maliit lang siya. And then yung turn signals, ayan, nakahiwalay din sa likuran. So, iwasan nyo na lang na madali o mabali itong turn signals niya mga kamasta. And then ito po yung tapaload niya sa likuran o yung mudguard. So, maliit lang din. Maiksi lang din, no? So, meron siyang built-in plate light, of course. And then, reflectorized dito. So, napaka-cute lang ng rear fender niya. Maliit. Yan. So, kapag gagamitin mo talaga ito sa city drive, hindi talaga siya applicable kasi nga maliit lang yung fender niya. So, malamang yung nasa likuran mo is matatalsikan ng putik. Ayan. So, talagang pang off-road lang talaga siya ginagamit mga kamusta. Kung talagang bibili mo tong Honda CRF 150L, gamitin nyo siya sa off-road motorcycle. Okay, so dako kaagad tayo sa sukat ng gulong nitong Honda CRF 150L mga kamot. So, sa harapan, meron itong sukat na 2.75 by 21. Naka-tube type po itong gulong ni Honda CRF 150L mga kamusta. Hindi po siya naka-tubeless, no? So which is tama lang din naman kasi nga pang off-road itong motor na to. Yan. So and then ang ginamit na tire brand ni Honda para sa Honda CRF 150L is IRC. Yan. So isa sa mga branded na gulong pagdating sa mga motorsiklo. Yung pinaka-rim niya is sa black. May pagka-glossy black. And then yung rayos niya is chrome silver. Napakaganda ng half and mile niya. Naka-alloy chrome silver. Yung hub and mile niya. Ayan. So pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, meron itong sukat na 4.10 by 18. So kung mapapansin natin mga kamots, medyo maliit ng kaunti itong nasa likuran niya. So doon kasi sa unahan is 21 inches yung rim niya, dito 18 inches. Pero mas malapad ng kaunti naman ito nasa likuran. Kung mapapansin niyo yung kadena niya, malaki yung diameter, no? So pang heavy duty talaga yung kadena niya. Ayan. So tapos makapal din yung ginamit na chain. And then yung swing arm niya, ayan, so
Almost 2.5 inch yung swing arm niya mga kamots, no? Ayan. So ang ganda ng swing arm niya, mukhang matibay din. And then meron siyang kasamang chain guard. Ayan, built-in chain guard na plastic texture. Ayan, so ito yung pinaka-underneath niya. So malayong malayo yung gap ng underneath niya mga kamots sa gulong. Ayan. May kataasan talaga itong motor na to mga kamots, kaya itong Honda CRF 150L hindi talaga para sa lahat ng mga Filipino riders mga kamots, no? Para lang siya sa mga may kaya talagang abutin mga kamots yung ground, kasi medyo mataas talaga itong motor na to. Unfortunately mga kamots, wala siyang center stand, which is given naman talaga mga kamots pagdating sa mga off-road bikes. Ang meron lang dyan is yung side stand. So, single shifter lang siya, so wala siyang tapakan sa likuran. Ayan. So ito naman yung pinaka-engine niya. So visible na visible mga kamots. Wow! So maganda rin yung color combination na. Meron tayong chrome black dito na may pagkamatang texture. And then ito yung pinaka-head niya. So visible na visible din talaga yung chassis niya mga kamots. Ayan, no? Ito yung pinaka-chassis niya. Okay, pagdating naman sa tambucho niya, so simula rito yung tambucho na kakabit dito sa head. Ayan, so gagapang yan hanggang dito. Ayan, so pataas na ganyan. So wag kayong mag-alala mga kamots, dahil dito hindi naman kayo mapapaso dito, no? Kasi meron siyang kasamang heat guard dito na alloy steel. So hindi siya plastic mga kamots, no? Alloy steel siya. Ayan. So dito naman mga kamots, meron siyang pairings dito na parang nagsisilbi na ring heat guard para sa tambucho. Pero meron bukod na separate na heat guard itong tambucho niya. Ayan, so makikita nyo yung silver chrome na pairings na yan. Ayan, so yan po yung pinaka heat guard niya. So meron po siyang kickstart mga kamos, no? So which is kagandahan sa motor na to. Kung sakali pumalya yung baterya natin, meron tayong backup na kickstart. Ayan. So ito yung tapakan para sa preno sa likuran mga kamos, no? Ayan. Ganda rin ng design, no? So dako na tayo sa upper part ng Honda CRF 150L mga kamos. So simulan natin dito sa upuan niya. So as you can see, yung upuan niya medyo may kahabaan din talaga mga kamos. Hindi siya malapad pero pahaba siya. Ayan. So simula rito hanggang dito. Then ang ganda din ng cover ng upuan niya, ng kulay pula. Tinerno dun sa decals. Ayan. So kulay pula po, tapos nakalagay dyan is Honda. Ito po yung pinakatangke niya mga kamos, no? So maliit lang. Ayan. And then meron siyang ito yung pinaka-tank lid niya. Ayan. So meron siyang cover. Ayan. So sa fuel tank capacity, meron itong 7.2 liters. So kung titingnan yung medyo maliit yan mga kamots, pero 7.2 yung capacity ng fuel tank niya mga kamots. And then ayon kay Honda mga kamots, ang Honda CRF 150L ay merong fuel consumption na 45.5 kilometers per liter. So matipid-tipid yon. And then surprisingly pa dito mga kamots is naka-FI itong Honda CRF 150L. Wow! So, natin na talagang matipid yan kapag naka-FI. So, naka-digital instrument panel na siya mga kamots, which is napaka-modernized. So, hindi na siya yung naka-analog. So, lahat makikita na natin dito mga kamots, dito sa instrument panel niya. Trip meter, odometer, speedometer, I think may built-in clock pa to if I'm not mistaken. Tapos yung fuel gauge mga kamots, lahat nandiyan. Tapos sa baba niyan, meron ditong high beam, low beam indicator, tapos turn signals indicator, check engine indicator, tapos yung neutral indicator. So meron lang maliit na button dito para sa menu. So ito po yung pinakasusian niya mga kamos, hindi siya naka-shutter key. Pero hindi naman big deal yun, kahit na naka-ordinary key siya. Tapos ang ganda ng yung lock para sa telescopic port, no? So naka-chrome siya, naka-chrome silver ang paint finish niya. Ang tatak pala ng front suspension niya mga kamos is Showa. And Showa po yung brand ng front suspension niya. So kilala rin yan mga kamos pagdating sa mga suspension, no? Showa brand. And then nandito yung signature emblem ni Honda, of course. Ayan. So pagdating naman sa handlebar niya, of course naka-naked handlebar mga kamos, no? And then napakaganda din ng texture ng handlebar niya. So naka matte black na paint finish. And then manipis lang din yung ano niya dito, parang pinaka bar niya rito. And then meron ding bar dito sa ibabaw. Ayan. Napakaangas mga kamots. And then pagdating sa mga buttons and switches mga kamots, sa left side meron tayo ditong high beam, low beam. And then meron siyang built-in passing light. Ayan kung makikita nyo.
Isa sa mga features ng Honda CRF 150L. Ito po yung busina niya, and then turn signal switch. Ayan, left and right. Sa pagdating naman sa right side, meron siyang built-in kill switch, mga kamots, ng engine. So wala sa side stand, meron naman dito, mga kamots, na. Ayan, so meron siyang kill switch. And then sa baba niyan, meron dito yung electric push start. Ayan. So pagdating naman sa handle grip, napakaganda rin ng texture ng handle grip niya, mga kamots. So hindi siya nakakairit ng hawakan. Wala nga lang itong built-in hazard, mga kamots, no? Pero hindi naman big deal yun pagdating sa isang motor. Pwede mo namang mapalagyan o palinyahan ng hazard yan. Yan po yung looks and appearance ng pinakabagong Honda CRF 150L, mga kamots. So dako na tayo sa features at engine specification meron ng Honda CRF 150L. The all-new Honda CRF 150L is powered by 149cc engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam with 2 valves. Meron itong max power na 13 horsepower at 8,000 RPM habang ang kanyang max torque ay 12.43 Nm at 6,500 RPM. Para sa kanyang fuel system, as I mentioned earlier, ito po ay naka-fuel injected habang ang kanyang cooling system, ito po ay naka-air cooled. Para sa kanyang starting system, combine ito ng electric at kickstart. Para sa kanyang driving system, since ito ay isang off-road motorcycle, ito ay gumagamit ng mechanical chain drive. Para naman sa kanyang transmission system, ito po ay mayroong hanggang 5-speed na naka-manual clutch. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka-oversized inverted fork suspension, habang sa likuran naman ito ay naka-centralized Pro-Link suspension. Talaga naman nakadesign sa mga pambalagbagan na daan. Para naman sa kanyang braking system, pares po itong naka-equip ng hydraulic disc harap at likuran na isa sa mga nagpaangas at nagpaporma dito sa Honda CRF 150L. Para sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,119mm, overall width na 793mm, overall height na 1,153mm, at meron itong seat height na 863mm, habang ang kanyang ground clearance ay 285mm at meron itong bigat na 122 kg. Yan na nga ang engine specs at features ng pinakabagong Honda CRF 150L, kaya naman alamin na natin kung magkano ang cash basis and installment basis dito sa Honda Minerva Malabon as of March 4, 2025. Okay, so dako na tayo sa cash price and installment basis itong pinakabagong Honda CRF 150L dito sa Honda Minerva Malabon. So pagdating sa cash price niya, mga kamots, ito ay nagkakahalaga ng 151,200 pesos. So sabi ni Honda Minerva, mga kamots, all in a row po yun. Kasama na dun yung TPL insurance and then 3 years registration. And then may mga binibigay pa silang freebies, mga kamots, pagdating sa Honda CRF 150L, which is yung free helmet, and then free keychain, and then free balaklava from Honda. Ayan. So, yan po yung mga freebies niya. So, pagdating naman sa installment basis, mga kamots, so magda-down lang kayo dito ng 23,000 pesos. So, all in na rin daw po yun. Kasama na dun yung TPL insurance at yung 3 years registration. So, sa monthly amortization niya, mga kamots, sa 12 months, ang monthly amortization niyo is 14,410 pesos. So, kung gusto naman siya kunin ng 24 months or 2 taon, 8,943 po ang monthly amortization. And then, 36 months or 3 years, meron itong monthly amortization na 7,121 pesos. So, take note lang, mga kamots, na meron pa silang binibigay na rebate pagka kumuha kayo ng installment basis dito. So, hindi ko lang nabanggit doon sa last video natin sa Honda TMX Supremo dito sa Honda Minerva Malabon. So, meron silang binibigay na rebate, mga kamots, sa unang 3 buwan. So, meron kang rebate na 700 pesos. And then, sa sumunod na 4 hanggang 6 na buwan, mga kamots, 500 pesos po ang rebate. And then, 7 to 9 months, 300 pesos po yung rebate niya. And then, 10 months onwards o pataas, mga kamots, is 200 pesos. So, malaking bagay, mga kamots, yung 3 unang buwan ng rebate, mga kamots. So, 700 pesos yung rebate niya. Medyo malaki-laki. And then, yung 4 to 6 months, ganun din, 500. Ayan. So, hanggang sa tumagal siya, is pababa na pababa hanggang sa bumagsak sa 200 pesos. Ayan. So, yan po yung cash price and installment basis ng pinakabagong Honda CRF 150L dito sa Honda Minerva Malabon. So, sa mga riders dyan na mahilig sa mga thrill and adventure at mahilig mag-off-road, marahil lang Honda CRF 150L na ang hinahanap ninyo at hinihintay ninyo. As of March 4, mga kamots, so merong stocks ng Honda CRF
Honda Minerva Malabon. I think mga 5 yata yung stock nila dito as of ngayon, mga kamos, March 4, 2025. And then marami pa silang mga bagong dating dito na mga unit. Honda Click 160, marami-rami mga kamos, mga black tsaka red. So marami silang stock dito. Mga Honda Click 125i, so marami din sila dito. So, sa mga nauubusan sa ibang branch, so alam niyo na kung saan kayo pupunta. Ito po yung address ng Honda Minerva, Malabon. And then meron silang Facebook page mga kamos. So bisitahin nyo na lang sa mga gusto mag-message at mag-inquire ng mga motor dito. Lalo-lalo na yung pinakabagong Honda Giorno. Sa mga naubusan ng Giorno sa ibang branch. So inquire kayo dito sa Honda Minerva Malabon Facebook page nila para maka-order kayo at makapagpa-reserve mga kamos. So bago ko tapusin itong vlog na to mga kamos, gusto ko magpasalamat ulit sa mga staffs ng Honda Minerva Malabon, especially kay Ma'am Lucelle at kay Ma'am Christine na nag-assist sa atin upang ma-review ang pinakabagong Honda CRF 150L, ang most underrated off-road motorcycle coming from Honda. So muli maraming salamat sa inyo mga kamos. Abangan nyo pa sana yung mga susunod na uploads at motorcycle reviews sa ating YouTube channel. At pakipollow nyo na rin po ang ating Facebook page mga kamos para updated kayo sa mga ilalabas kong video sa YouTube channel. So stay safe, ride safe always.